milyong pisong pondo ang inilaan, ngunit namataan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala pa rin itong slope protection at mahalagang istruktura matapos masira noong nagdaang Hulyo. Tungayan ang ulat mula rito. Matapos ang pinsalang dala ng bagyong Emong, isang buwan ang nakalipas, ininspeksyon kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 264 million peso rock shed project sa Cannon Road, Benguet. Dito kanyang namataan ang kawalan ng slope protection, maging ang mahalagang istruktura upang masimulan ang proyekto. Aniya naging useless umano ito dahil sa kanya pang pahayag na tila itinapon ang perang pinaggagamitan nito. Dito kanya ring isinaad na titiyakin niyang pananagutan niya ang kanyang tungkulin ng hindi pa natatapos ang nasabing proyekto para sa kaligtasan at kabuhayan ng mga taong naninirahan sa nasabing lugar. Kaugnay nito na pag-alaman din ng Pangulo ang pinsalang inabot ng rock netting project sa parehong probinsya na isinagawa pa mula pa noong April 2018 hanggang July 2019. Ayon sa Pangulo, kinakailangan rin ayusin ito, maging ang pagpapanagot sa mga kagawarang may kaukulan sa tungkuling ito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Inaasahan naman sa susunod na sesyon ng Senado ang resolusyong inihain ni Senator Benigno Bam Aquino na layong imbestigahan ang paggastos ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa 360 billion peso na pondo para sa flood control ngayong taon. Layon ng resolusyon na magkaroon ng transparency at accountability sa paggastos ng pondo. Ito ay batay na rin sa datos mula 2009 hanggang 2024 na umabot na sa 1.47 trillion pesos ang kabuoang halaga ng flood control project. Ngunit hindi pa rin masosolusyonan ang pagbaha sa maraming komunidad sa bansa. Regular shuffle para sa mga district engineer ang mungkahi ni Senator J.B. Ejercito para maiwasan ang familiarity sa mga politiko na kadalasang nagiging sanhi ng katiwalian sa mga proyekto sa bansa. Ang detalye tunghayan mula kay Princess Castro. Iminungkahi ni Senator J.V. Ejercito na magkaroon ng patakaran na pag-shuffle sa mga district engineer upang mawala ang kanilang familiarization sa mga congressman at iba pang politiko. Isa umano itong malaking hakbang upang maiwasan ang irregularidad at korupsyon sa mga proyekto gaya na lamang ng nangyari sa flood control project sa bansa. Siguro for starts, siguro yung mga district engineers dapat sinashuffle or regularly para mawala yung familiarization, di ba? Para maiwasan yon. I think that will be a big step towards curbing itong mga irregularities at yung mga corruption. Kasi nga yung pag na-shuffle mo yung district engineers, at least mawala yung familiarization with the politicians or the officials. Ito ay kaugnay ng katiwalian sa bilyon-bilyong pisong pondo sa flood control project sa bansa kung saan naobserba ang mga substandard, palpak at ghost project sa ilang mga lalawigan sa bansa, partikular ang mga proyekto sa Bulacan. Dagdag pa ni Ejercito na dapat ay mayroon ding infrastructure master plan para sa lahat ng proyekto sa bansa para maiwasan ang mga insidenteng ganito. Kaugnay nito ay naglabas ng pahayag ang palasyo nitong Miyerkules patungkol sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa katiwalian ng kaniyang administrasyon sa gitna ng mga umano'y irregularidad sa mga flood control project sa buong bansa. Sang-ayon naman ang senador dito, bunsod na rin sa issue ng ilang nanunungkulan na may questionableng yaman. Kaya naman inirerekomenda na isyuhan ng subpoena ang mga opisyal na batay sa listahan ni Senator Panfilo Lacson upang mabigyang linaw ang mga paratang sa kanila. Git niya dapat ay may makulong at managutan upang ito ay hindi natularan pa ng ibang mga opisyal at individual. Ang nakakalungkot kasi dito,
nangyayari, parang ako kasi I go around, no, nakikita ko dito, may mga projects na ang lumalabas, may mga proyekto na hindi, kahit hindi kailangan, ginagawa para pagkakitaan. No? In particular, marami ang nagsasabi, mga government, local officials nagsasabi na they are not aware, hindi nila alam yung mga proyekto at wala silang kinalaman. Kumbaga, nakakalungkot, kahit hindi kailangan, ginagawa yung proyekto para lang for the sake magamit yung allocation o yung pondo. So alam na natin yun. Sa kasalukuyan, patuloy ang imbestigasyon ng pamahalaan sa pagtukoy sa likod ng mga katiwalian sa flood control projects. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, sa paglutang ng pangalan ng umano'y Alice Go 2.0 na pinaghihinala ang nagpapanggap na Filipino citizen. Isinusulong ngayon ni Senator Risa Ontiveros ang masusing investigasyon ng Senado para sa bilyonaryong si Joseph C. Si CI Chairman ng mining company Global Ferronical Holdings Incorporated na kasalukuyang nakakulong sa Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa, Taguig City dahil sa pagkakaroon ng Philippine passport at iba pang ID mula sa bansa. Batay sa nakalap na datos ni Ontiveros, si CI nakapasok din umano sa Philippine Coast Guard Auxiliary noong 2018 at nakatanggap pa ng honorary rank sa ilalim ng dating administrasyon. Kaugnay nito, nananawagan ng Philippine Nickel Industry Association na palayain na si C dahil wala umanong legal na basihan ang pagkakakulong sa kanya ng BI at naninindigan na siya ay Filipino citizen. Samantala, sinadya umanong hindi ilagay ng Kongreso ang salitang postponement sa pagpapasa ng batas kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan elections. Tunghayan ang ulat mula kay Princess Castro. Sa isang weekly forum ng National Press Club, sinabi ni Attorney Romulo Macalintal na isang panlilinlang ang ginawa ng Kamara sa pagpasa ng Republic Act 12232. Anya, ito ay dahil sa layunin nitong kanselahin ang halalan para makakuha ng suporta sa barangay officials. Ayon pa kay Macalintal, walang makikitang anumang salita na postponement sa batas kahit na ang susunod na barangay at SK election ay sa darating na December 1, 2026. Whether you like it or not, lahat ng mga incumbent barangay officials, andyan sila. Hindi sila nagsasabing postponement. Pero maliwanag, mayroong postponement kasi ano ang mangyayari doon sa December 2025 election. Dagdag pa ni Attorney Macalintal, pati ang Pangulo ng Pilipinas ay nalinlang sapagkat matapos niya itong pirmahan para maging isang ganap na batas, dineklara ng Malacanang na postponed na ang halalan sa Disyembre. Sa paliwanag pa ng abogado, sinadya ito ng Kongreso para maiwasan na maideklara itong unconstitutional ng Supreme Court. Samantala, nakabinbin ngayon ang petition to declare as unconstitutional para sa naturang batas o ang pagpapalawig ng termino ng barangay at SK officials. Matatandaan noong unang Macalintal versus Commission on Elections, sinabi ng Supreme Court na walang kapangyarihan ang Kongresong magdeklara ng postponement, isang mahalagang aspeto ng batas na tinatago di umano sa titulong setting of terms. Sa ngala ni Butch Serrano, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tiniyak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacda ang pagbibigay ng legal na tulong at suporta sa trabaho para sa 40 Pinoy seafarers na naapektuhan ng umano'y paglabag sa US immigration policy. Kasama ang DMW at OWA, nagsagawa siya ng dialogo noong August 22 sa Pasay City upang pakinggan ang hinaing at kahilingan ng mga marinong Pilipino. Bukod sa legal na tulong, nagbigay rin ng DMW ng agarang pinansyal na ayuda at nag-alok pa ng reintegration assistance tulad ng upskilling at job facilitation. Sa kabilang banda, handang-handa na ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pag-host ng World Skill ASEAN Manila 2025 na gaganapin sa Pasay City, kung saan magtitipon-tipon ang daang mga skilled youth mula sa Southeast Asia para makipagtunggali sa 32 skills area.
Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, all set na ang preparasyon mula stage, infrastruktura, competition equipment at koordinasyon sa ASEAN counterparts. Dagdag pa ng kalihim, naka-line up na rin ang mga programa katulad ng skills exhibition na gaganapin sa World Trade Center, cultural immersion programs at mga inisyatibong One School, One Country na makakapareha ng ASEAN delegates ang mga lokal na paaralan para sa cultural exchange. Umiskor ng bagong kasaysayan ang Filipina tennis ace na si Alex Yala matapos pataubin ang number 14 na si Clara Tauson ng Denmark sa scores na 6-3, 2-6 at 7-6 sa US Open itong weekend. Ang world number 75 Philippine bet ang kauna-unahang Pilipina na nanalo sa isang Grand Slam main draw match, kung saan umabot lamang ng 2 oras at 36 na minuto ang laban nito kay Tauson. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, unang bird flu vaccine sa bansa, aprobado na ng FDA. PNP Chief Nicolas Torre III, napalitan na ni Police Lieutenant General Nartates. Mga kontratista sa umano'y palpak na flood control, sisiyasatin sa Kamara. PBBM, tinuligsa ang 264 million peso na rockshed project, bunsod ng kawalan ng maayos na istruktura. Regular shuffle sa mga district engineer, iminungkahi ni Senator JB Ejercito para iwas anomalya. Alex Yala, nakamit ang first major win sa main draw ng US Open. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.